Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, dahil uwian na, meron naman tayong sasagutin na katanungan ng isa nating subscriber. Dahil nga nag-comment siya dun sa video natin about dito sa Sabix monitoring server natin about sa network. Nagtanong po siya sa akin kung pwede nga ba daw i-add yung mga Windows PC niya dito sa Sabix para ma-monitor mo. Okay? So, ang sagot po dyan is pwedeng-pwede. Okay? So, nagtanong po siya sa akin kung paano nga ba natin i-manual add yung isang Windows PC kahit hindi mo na kailangan mag-install ng Sabix agent dun sa PC. Dalawa kasi yung option yan eh. Meron mga network device or meron mga servers na pwede ka mag-install ng Sabix agent para ma-monitor mo, ma-add mo siya dito sa monitoring mo or sa host mo. Pwede ring i-add mo siya dito through SNMP protocol. Okay, so kapag mag-add ka kasi dito sa ating Sabix, which is dito sa data collection sa host, pag nag-create host ka, ayan, meron kasi yung option dyan, ayan, pwede ka maglagay ng agent, SNMP, at saka GMX. Hindi ko alam kung ano meaning ng GMX eh. Ang IPIMI, yan yung mga IPMMI, yan yung mga server mismo, which is yung mga Lenovo server, yung mga Dell servers, yung mga pangmalaki ang servers na talaga. Meron tayong sinasabing IPMMI. IPMI, yan. Search na lang po nyo sa Google, no? Pero kapag kunyari, yung mga normal network device lang like switch, tawag nito switch, mga routers, through SNMP. Like dito sa Windows, pwede ka gumamit ng agent, pwede ka gumamit ng SNMP protocol. So, dito sa firewall, like for example, dito sa aking pfSense firewall, dito sa pfSense firewall ko is, yung configuration ko dyan is wait lang, pfSense. Ayan, kung yung mapapansin, naka-agent po yan. Ayan, naka-agent po siya. Dahil nga, dun sa pfSense firewall, dun sa mga, kahit anong firewall, no, pwede mo siyang i-add dito, i-install mo lang yung mga package na pwede ka mag-install ng Sabix agent package. Marami po kasi yung way. Okay? So, dito sa pfSense ko, in-install ko siya through agent. Dinownload ko siya dun sa package. Kapag nagpunta ka sa pfSense mo, tapos tinype mo lang yung Sabix agent, lalabas na po yun. Okay? So, ang in-install ko dito is yung version 6. Okay? So, version 6 po yan. Tapos, ang katanungan naman niya, pwede nga ba daw i-add dito yung mga Windows? Okay? Kung nyo mapapansin, meron ako nakalagay rito. Ito, door access bio. Yan, may graph po yan. Kung nyo mapapansin. Ayan. Windows po yan. Tapos, dyan naka-install yung door access apps ko para makontrol ko yung mga automatic pinto namin. Dito yan naka-install. So, Windows po yan. So, naka-add po yan. So, SNMP po yan. Ayan. Hindi ko na siya nilagyan ng Sabix agent. Diniretso ko na siya na SNMP protocol. Okay? So, ang katanungan niya, paano nga ba mag-add? May kailangan ba i-enable dito sa ating Windows PC? May kailangan bang i-install? Ayan. So, pwede ka mag-install Sabix agent. Pwede mo rin gamitin SNMP. Okay? So, let's go. Papakita ko sa inyo. So, dito sa PC natin, kung inyong papansin, yan. Door access server bio. Kapag pumunta ka dito sa monitoring, sa host, ayan. Paano mo ba siya malalaman na Windows? Ayan. May nakalagay naman kasi ganyan. Kasi pag nag-add ka, meron kang isi-select. Okay? So, kung nyo mapapansin dito sa graph niya, may nakalagay dyan. Ayan. Backup serial number. Tapos may nakalagay dyan. Ayan o. Internet LAN, local. Basta ang dami po yan. Dami mo monitor dyan. Okay? So, ano nga ba una-una mong gawin? So, bago mo ma-add yung isang Windows PC, kailangan mo mag-install ng agent. Dalawa option or SNMP protocol. Okay? So, kunyari, paano ang gagawin natin kapag hindi mo na kailangan mag-install ng agent? So, punta ka lang sa PC mo, tapos type mo yung control panel. Yan, dito sa control panel, i-search mo lang yung features. Ayan, ito. Turn on Windows features. So, bakit kailangan mo nga ba i-turn on yan? Kasi, dito sa services natin, run as admin. Ay, asa na yun? Yan, SNMP. Kung nyo mapapansin, ang nakalagay dito is SNMP trap lang. So, may nakalagay dapat dyan, SNMP service. So, wala siya, di ba? Kapag wala siya dyan, kailangan mo siyang i-enable dito. Yan. Enable mo siya dito. Turn Windows features on. Yan. Yung mapapansin. Kapag nilakihan mo yan, may lalagay, type mo lang dyan, SNM. Ayan.
SNMP. Saan na ba yun? Minsan, kapag wala dito, kailangan mo siyang i-install. Ayan, kung wala siya doon, may pinakamadaling solusyon or pinakamadaling install. No? Punta ka lang sa PowerShell. Dito, punta ka sa PowerShell. Kailangan naka-administrator ka. Tapos, ayan, search mo lang sa Google. Tapos, kopyahin mo lang to. Ito. Copy mo lang yan. Huwag kasama tuldok ka. Yan, ganyan. Tapos, copy. Tapos, i-paste mo lang siya dyan. Tapos, i-enter mo. Automatic. Siya na yung mag-i-install. Hintayin mo lang kasi parang may magbibilang-bilang yan eh. Tapos, pag nag-retire na siya, or nagganyan niya siya, nag-retire na siya dyan, ibig sabihin na-install na yon. So, kung yung papansin sa akin, na-install ko na siya. So, kapag pumunta ka sa services, yan, run as admin. Saan yun? Tapos, pag tinype mo, SNMP, ayan, kung yung papansin, diba kanina, SNMP trap lang. So, ngayon, SNMP services nandito na siya. So, i-make sure mo na running po siya. So, once na running na siya, may kailangan kang configure dyan. Okay? So, ang gagawin mo dyan is, double-click mo lang. Yan. Punta ka dito sa, sa agent. So, dapat, make sure mo, dito sa agent, dapat naka-check lahat to. Ayan. Para ma-detect niya. Okay? So, kapag na-check mo niya lahat, apply mo lang, tapos punta ka rito sa security. Dito sa security, eto, kailangan maglagay ka dyan dito sa accept SNMP package from. So, i-delete mo tong localhost. Yan, delete mo yan. Accept, tapos add ka. Ilagay mo yung IP address ng SNMP or IP address ng Sabix mo, which is yung kagaya na sa akin, 192.168.0.28. Ayan. So, yan yung IP address ng Sabix ko. Add mo lang, tapos apply. Tapos, punta ka dito sa accepted community names. Etong community names, parang ito yung password eh. So, add ka, lagay mo. Ang madalas na nilalagay is public. Yan. Public, para standard. So, kapag read-only, public. Tapos, pag naka-read and write, lagay mo is private. Okay? So, add mo lang. So, kapag naka-add na yan, naka-add na po yan, automatic yan, apply mo lang, tapos wala ka ng ibang gagalawin. So, ang gagalawin mo lang dyan is agent, naka-check lahat dapat, tapos sa security, yan, tapos naka-add siya. Tapos, okay mo lang. Tapos, i-make sure mo na naka-running. Pwede mo siyang i-stop, pwede mo siyang i-restart. So, once na goods na, punta ka na dito sa ano mo, sa, tag nito, sa host. So, paano nga ba mag-add ng host dito sa Sabix server natin? Okay? So, punta ka lang dito, data collection. Tapos, punta ka sa host. Tapos, ayan. So, yan yung mga host ko, di ba? So, punta ka lang dyan. Create host. Ito, create host. Ayan. So, ito yung name, kahit ano. So, lagay ko, kunyari, my office PC. Yan. So, ito, optional yan, kung ano gusto mo. So, visible name, yan yung makikita mo rito. Ayan, sa baba. Okay, so, iparehas ko na lang sa my office PC. My office PC. Yan. Tapos, dito sa template, yan, select mo lang. So, ano nga ba ang i-add mo? So, syempre, ito yon. Close mo lang. Select. Tapos, syempre, ito yon. Templates, operating system. So, operating system siya. Syempre, Windows siya, di ba? Click mo lang yan. Tapos, dito, sa template group, ilalagay mo is, syempre, ito, Windows by SNMP. So, dahil naka-SNMP enable lang tayo, so ito isi-select natin. Pero, kunyari, nag-install ka ng Sabix agent dun sa Windows mo, ito isi-select mo. Yan. Okay? So, ngayon dahil in-enable lang natin yung SNMP, so dito na lang tayo. Okay? So, select mo lang. Select. So, nandyan na po siya. Dito sa host group, yan. So, ang madalas na ginagamit natin dito is ganito lang. Discover host. Ayan. Okay? So, kunwari, Linux server siya, pwede mo siyang i-select. Wala siya rito. Or Sabix server siya, pwede mo siyang i-select. So, select mo, i-discover na lang niya automatic kung anong klaseng host yun. Okay, so, select mo lang siya dyan. Tapos, dito sa interface, add ka. So, dito yung sinasabi ko. Kapag nag-install ka ng Sabix agent, so, ang isi-select mo ito, agent. So, dahil nga, SNMP protocol lang ang sinelect natin, so, ito yung isi-select mo dyan. Okay, so, dito, maraming version yan. Mayroon mga device na updated na may enable na siya na SNMP v3 version.
Ayan, marami siyang configuration. Pero yung mga old or hindi ganun kabagong device, madalas default is version 1 at saka version 2. So, dito ka na sa version 2. Yan. Kasi nga, may community, di ba? May community. So, ang nilagay natin kaninang community doon is public. So, gagayahin mo lang. I-make sure nyo, lahat ng device na i-add nyo rito sa Zabbix is dapat naka-enable yung SNMP protocol. Nagdedepende yon kung anong klaseng protocol ang ilalagay mo or i-enable mo na nandito. Okay, which is ito yon. Di ba? Agent or PMI yung kanina. Yun, saan ba yun? Add tayo. Yan, ito. Kung saan dyan yung compatible dun sa network device mo o sa servers mo or sa operating system mo. Okay? So, madalas, yung mga hindi old or yung pinakamadali is simple network protocol lang. Okay? So, lagay mo dito IP ng PC. So, ang IP ng PC ko is 192.168.0.190. Yan. Okay? So, wala ka na ibang gagalawin. After mo nyan, add mo lang siya. Wait lang. Ba't hindi ko ma-add? Dito natin. May nako-cover eh. Ayan, add. Okay, so pag in-add mo yan, matik nandito na yan. Ito na siya. So, hindi pa siya naka-green. Ibig sabihin, nagbabasa pa yan. So, malalaman mo kapag yung PC mo is na-discover or successfully added siya kapag nagkaroon agad siya ng graph. Ayan, kung nyo papansin, graph 1 pa lang ang nababasa niya. So, kapag nirepress mo yan, dapat maraming graph na yan. 1. So, ayan, enable na po siya. So, yung graph, dinidiscover pa po niya yan. So, mamaya-maya, magdadagdag yung graph na yan. Ayan. So, added na po. So, items, yung trigger 7, yung graph is 1, yung discovery is 3. Okay? So, ayan. Green na. So, ibig sabihin, added na yung PC natin. Okay? So, same lang din yan kapag nag-add ka ng ibang device dito sa Zabbix server natin. Okay? So, add host ka lang. So, kailangan enable mo lang yung protocol dun sa devices mo or sa network devices mo na compatible dito sa Zabbix natin. Pwede ka mag-install ng agent kapag compatible siya na install ng Zabbix agent. Pwede mag-SNMP protocol ka. Or kung sa mga servers, yung PMI. Right? So, ayan. So, ganun lang ka-basic, no? Kung nyo papansin, ilan na ba yung graph? My Office PC, 1 pa rin. Refresh. My Office PC, ayan, tinan mo My Office PC, yung graph niya is 43 na. So, ang dami niya nang discover, ang dami niya nang na-discover na pwedeng i-monitor dito sa PC natin. Okay? So, ganyan po siya. Kung nyo mapapansin, itong Warehouse Edge ko, yan, medyo old kasi yung protocol nito, hindi siya compatible dito sa Zabbix, kaya 1 graph lang. Pero, may trigger po yan. Yan. May discovery po siya. So, namamonitor pa rin niya yung basic like CPU usage, memory, or yung traffic ng mga port. Yan. Pero, tingnan mo, yung in-add natin na PC ko. Ang dami niyang graph. Diba? Okay? Utilization, space. Kung yung papasin, pumunta tayo dito sa host monitoring. Tapos, saan na ba yung PC ko? My PC, may problema. Ano ba to? Ano yung problema niya? Physical memory high. Punong-puno pala yung memory ko. Kung yung papansin, kasi nga may nagra-run. Pag pumunta ka sa task manager, performance, ayan yung memory ko kasi 4 gig lang to. Kaya 3.4, so 87% na. Kaya nire-remind agad niya ako. Ayan 90% na. So, nagre-remind agad siya. Napakatalino talaga ng Zabbix, no? So, napakagandang monitoring nito. Kapag nag-add ka, automatic yan. Kung yung papansin dito sa graph niya, ang daming error ng core switch So, ang daming nag-uwian. Puro link down. So, nag-uwian ng mga empleyado dito sa host. Bukas, lahat yan mariresolve kapag nag-online ulit. So, dito sa PC na in-add natin, ayan, pag click mo yung graph, ayan. So, may data na agad. Pero, maliit pa lang. Ayan. Babasahin niya. Bukas, punong-puno na ng data yan. Or, after ilang oras, no? So, ayan. Okay? So, may mga error yan. Link down, pero normal lang po yan. Magre-resume yan or magre-resolve yan bukas kapag nag-online. Alright.
Okay, so ayan. So sana may natutunan na naman kayo for today's video. Ayan, kung mayroon kang natutunan, don't forget to hit that subscribe, like, and share para masaya, no? Sa malaking tulong po yan sa channel ko, no? Kung mayroon ka lang natutunan, di ba? Pero I'm sure naman may natutunan ka for today's video, right? So maraming salamat. So ang next vlog natin is may nag-request, may nag-comment dito sa YouTube natin kung paano nga ba mag step by step install ng Zabbix na to. Alright? So wait lang po nyo yung video ko. Medyo may project lang tayo na busy. So gagawan tayo ng video kung paano mag-install neto ng basic doon sa ating Ubuntu server sa home lab natin. Kasi dito, hindi na tayo pwedeng mag-install kasi running na to. Alright? So sa ngayon, ibang vlog muna ang mapapanood nyo, pero gagawa ako nito ng about dito kung how to install step by step. So sa ngayon, ang vlog ko lang dapat is kung paano mag-enable dito sa Windows, pero binlog ko na rin yung paano mag-add ng host. So napaka basic lang, no? Sobrang basic lang, friendly user ng Zabbix. Alright, so maraming salamat. God bless. Don't forget to hit that subscribe, like kung may natutunan ka 100%. Alright, so maraming salamat. God bless and peace.